Hi, ako nga pala si Gladys, isa akong OFW dito sa Hong Kong. Tara, pasyalin natin ang sitwasyon at madalas tambayan ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Central. Itong pinakakilalang lugar sa Hong Kong na kilalang lungga ng mga kapwa ko Pilipino. 840,000 kung kukumputin mo sa isang kontrata ang kikitain bilang domestic worker dito sa Hong Kong. Pero bakit laging kulang at di sapat? Bakit kailangang magtinda, kailangang mag-extra time at kailangang mag-overtime para may another income? Na imbis na ipahinga, pero bakit kailangan pa nating humanap ng ibang pagkakakaitaan? Bakit nga ba laging kapos at kulang pang sinasahod natin dito? Una sa lahat, tayong mga Pilipino, likas na sa atin ang maawain. Akala nila pag OFW o abroad ka, marami kang pera. Pero ang hindi nila alam na karamihan na OFW ay baon sa utang. Dahil alam ninyo kung bakit lahat ng OFW ay inaako ang responsibilidad ng mga kamag-anak. Tayo kasi mga Pilipino, mahilig tayo sa extended family kung tawagin. Well, normal lang naman na tumulong tayo pero dapat isipin rin natin na meron din tayong sariling buhay. Na hindi natin alam, baka isang araw, pag wala na tayong trabaho at uuwi na tayo ng Pinas at wala na tayong perang naipon, sa tingin ba natin lahat ng natulungan na inaakala nating mga pamilya, kapag tayo ang nawalan, andyan din ba sila para tulungan tayo? Para sa akin, hindi lahat swerte. Swerte mo na kung may ganun kang pamilya. Pero kadalasan, kawawang kawawa ka. Kaya sa mga OFW na katulad ko, gumising kayo. Dahil ako, gising na. Wala talaga akong pera at wala akong ipon, sama-sama tayo. Isa rin sa mga aral na natutunan ko dito, yun bang yung sahod mo? Akala ko malaking tulong ang manghiram sa bangko, pero hindi pala. Dun pala magsisimulang sisirain ang buhay mo. Kaya kung maaari, ang payo ko, wag nating hayaan o wag nating hangarin yung mga bagay na hindi pa natin kaya. Wag nating madaliin. Mas maganda yung paunti-unti meron. Kung wala, edi wala. Maging kontento tayo sa kung anong meron tayo at wag tayong maging maluho. Isipin natin ang buhay natin dito, hindi panghabang buhay. Hindi habang buhay, malakas tayo. Hindi habang buhay, may trabaho tayo. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, mag-ipon tayo. Yun lang yung maaari nating magawa para sa sarili natin. Para pagdating ng araw, hindi tayo kawawa. Yes naman, matuto tayong magbanat ng buto. Huwag na lang nakaasa tayo sa mga pamilya nating nasa abroad. Huwag tayong mamihasa na sa kanila na lang tayo aasa. Yun lang po, maraming salamat. Thank you.